I thank God and yung mga apostles ng Libaw, bigyan naman ng pribileyo na maging isa sa speaker sa hapon ito, sa araw na ito. Pwede nilinihan mo sa akin. Ang mag-convince lang ang pastor sa Mariñaque, all this kasal. At 41, sumunod ang susunod ang aking buhay. Laging pag-ibig buhay, lalo lang may mga bagong mga kapatulan na hindi ko tulala, hindi ko na tulala. Hindi nervous ako. Kasi nalilunod ko sa yung dalawa kanina. Sabi, sino ba yung pastor ko? Buti tinunod, kilala ako. Linuso ako. Sabi mo, tulog ha? Hindi na, tulala ko na. Mga kapatid, bagman ito eh. Lumang ko yan eh. Magtataka na ako, natawa na ko eh. Kasi oras ko ito video ngayon. At alam ko, mga senior tayo eh. Mga kain, gusto natin matulog. Kung huwag yung itulugan. Kasi itulugan naman kayo. At samahan niyo po akong tumayo. Sa natin ang ating Biblia, sa Ephesians chapter 5, and verses 19 to 21. Again, Ephesians 5, 19 to 21. Marami nakakalam na nag-stop ako 2 years ago. Apektado pa yung magsasalita ko. Kaya para maging madali at malabanan ang ito, may mga ilalabas ako dyan, quotations. Pag sinabi kong basa, kayo magbabasa. Okay po ba? May pinili ko? Pag niyo po sabay-sabay, huwag mag-aaway ha. Mag-isip lang. Okay? Maraming quotations tayo makikita, kundi kung malagay sa Diyos. Ephesians 5, 19-21, ang sabi ng salita ng Diyos dito, speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord, giving thanks always for all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ, submitting yourselves one to another in the fear of God. Saan malakas sa inyo sa word of God? Amen! Every head's bowed, every eyes closed. Heavenly Father, kami po yung lapit sa iyo ng make ng babaang puso at nagpapasalamat na natuloy din yung adult conference sa araw na ito. Salamat sa ginawad yung paningin sa aming pagpunta rito, Panginoon. At salamat sa mga natapos na bahagi ng buhay. Salamat sa iyong mga salita. Salamat sa mga awit, sa mga mensahe ng mga awitin. At salamat sa pagkakako na muli mag-aral ng salita niyo, Panginoon. Paano pinagkala niyo po yung unang dalawang nagsalita? Yan dalangin po ang iyong pagpapala sa mensahe. Ibabahagi niyo sa kami magitan po, Panginoon. At huwag maging hadlang ang ating naging alagayan dala na aming karamdaman. Hindi lalo pa mahamon ang mga kapatiran na patuloy na maglilingkod sa iyo, Panginoon. Walang hadlang sa aming paglilingkod sa iyo. At nawa ay buksan niyo po yung aming puso't unawa sa pag-aaral tungkol sa usapin ng pagsamba sa inyo. Na ito'y napakahalaga. At nawa ay mapagtibay sa aming puso yung mga dapat namin gawin. At ituwid niyo po kami kung mali ang aming ginagawa. Kami gawin magkaroon ng teachable heart
Let the Holy Spirit be our true preacher right now at kausapin ang puso ng bawat isa. At pag matapos po ang gawain ito, ay hindi bumabalik ang layunin mo sa iyong salita na nagbibigay sa inyo lamang ng kapurihan. I-assure na magpatrabahan namin ang mga hadlang ng kalaban at makapag-focus sa pag-aaral ng salita niya. Ito nga po ang aming samot dalangin. Ang lahat ay dinulog namin sa inyo sa mabago at matamis na pangalan ng aming Panginoon at pagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Maraming salamat. Hali na kayong mga po. Ang liit ng pulpito. Ang aklat ng Efeso ay sinulat ni Apostol Pablo bilang isang liyan para sa mga mananampalataya sa Efeso. Sa mga mananampalataya. Ayun, pwede, lahat dito ay mananampalataya. Pero, wala ditong palataya. Lahat mananampalataya. At yun ang layunin ni Apostol Pablo. Okay? Upang ipakita yung mga pangyarihang epekto ng pagsamba sa buhay ng isang mananampalataya. The transformative power of worship in the life of a believer. In-encourage the Apostle Paul ang Ephesian Church to live a life filled with the Holy Spirit. At isa sa mga evidence niya ay walking in wisdom. Chapter 5, verses 2 and verses 15 to 17, na binahagi sa akin kanina ni Pastor Benbo. Then walking in warfare, na pinits naman ni Pastor Noel from chapter 5, verse 7 to 11. At sa ating teksto, Ephesians 5:19 to 21, we will examine the shift ng tema sa pagsamba. Okay, his message is still to worship, connecting it sa magiging puspos ng Espiritu Santo. Inilarawan ni Pablo kung paano ang pagsamba ay hindi lamang isang ritual, hindi dapat magpakita ng pusong binago ng biyaya ng Diyos. Our worship should not be a mere ritual, but should reflect the heart transformed by God's grace. Paborito kong pag-aralan ang mga aklat at mga artikulo tungkol sa tunay na pagsamba sa Diyos. Malimit ko ay sinisya ko sa aking FB. May FB ko. Yung mga quotations, yung mga kailang tao, mga aral patungkol sa pagsamba. Paborito kong ipangaral sa aming church ang tungkol sa pagsamba sa Diyos. In fact, may mga ginawa rin akong sarili kong mga quotations na ang ilan ay madalas kong pinupost sa FB. Pero hindi ko ito ginagawa dahil piling ko na expert ako sa bagay nito. I am not an expert pag pinag-usapan ang tunay na pagsamba. Hindi ako eksperto. Katulad ng iba, I humbly admit that I am not an expert, but I struggle. And I like to borrow the words of the Apostle Paul. Sabi niya, not as though I have attained, but I press toward that mark. Hindi pa ako nakakaabot sa tunay at perfectong pagsamba sa Diyos, but I press toward that mark. Why? Because God created us and Christ saved us for that purpose. Nilikha tayo ng Diyos at niligtas tayo ng Panginoong Hesus Kristo upang sumamba tayo sa Diyos. Hello? We have that in Psalms 95 verse number 6. Sabi niyan, O come, let us worship and bow down. Let us kneel
before the Lord, our Maker. O magsiparito kayo. Tayo'y magsisamba at magsikod. Tayo'y magsiluhod sa harapan ng Panginoon na may lalang sa atin. Malinaw sa Bible, isa sa dahilan ng Diyos, bakit tayo nilalang ay upang tayo'y sumamba sa Kanya. Hindi lamang yun. Basahin niyo sa Revelation chapter 4, sinabi ng 24 elders sa Revelation. 24 elders ng Revelation. Verses 10 to 11. Ang sabi diyan, the 4 and 20 elders fall down before Him that sat on the throne and worship Him that liveth forever and ever, and cast their crowns before the throne, saying, Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for Thou hast created all things, and for Thy pleasure they are and were created. So, ang 24 na matatanda ay nangagpatira pa sa kanyang nakaupo sa daklukan at nangagsusamba. At sinabi na, marapit ka o Panginoon namin Diyos na tumanggap ng kalwatian, ng kapurihan, ng kapangyarihan, sapagkat nilikha mo ang lahat ng mga bagay at dahil sa iyong kalooban ay nagsilitaw at nangalika. Indeed, if you know your Bible, mauunawaan niyo sinasabi ko, the purpose why we should worship God is not only He created us for that purpose, but He even saved us para tayo ay sumamba sa Kanya. Hello? Maganda maunawaan natin. Kanina, nakinig ko ni Pastor Joel. Natutuwa naman ako sa sulit service. Solo, tahimik. Pero isang bagay, ninervous ako. Baka kaya tahimik. Alam mo na. Hindi naman siguro pero yun, no? Right? Pero nakalulungkot, ang worship ay isa sa mga hindi lubos na naunawaan at pinagwawalang bahala na aspeto ng talagang bantayan Kristiyano. Madalas nauwi ito sa mga rituals o external actions naman, imbis na maging genuine expression of love, paggalang at pag-surrender sa Diyos mula sa puso. Tandaan natin na hindi lahat ng pagsamba o sumasamba sa Diyos ay tinatanggap ng Diyos. Hindi lahat ng pagsamba sa Diyos at sumasamba sa Diyos ay tinatanggap ng Diyos. Alalahan niyo sa kainin. Nagandog na kanya ng gob. Ang may pagkandog niya ni Abel. Yun ang kanyang pagsamba. Pero sabi ng Bible, hindi tinanggap ng Diyos ang kanyang kaloob. Hindi tinanggap ng Diyos ang kanyang pagsamba. Bakit hindi tinanggap ng Diyos ang kanyang kaloob at pagsamba? Ha? Sapagkat hindi tama ang kanyang puso. Sabi niya sa Genesis chapter 4, verses 3 to 7. Ang tagal ko na. Kamusta ako yan? Yan, the error of Cain. Sa Tagalog. At nangyari na lumalakad ang panahon ay nagdala si Cain ng isang handog na mga bunga sa Panginoon. Verse 4. Nagdala rin si Abel ng mga pangaray ng kanyang kawan at ng mga taba ng mga yaon. At nilingap ng Panginoon si Abel at ang kanyang handog. Verse 5. Dadagat,
si Cain at ang kanyang handog. Nakuha natin sa verse 7, yung naka-highlight. Sabi ng Diyos kay Cain, kung ikaw'y gumawa ng mabuti, di ba ikaw'y mamarapatin? At kung hindi ka gumawa ng mabuti, ay nahandusay at kasalanan sa pintuan at sa iyo'y pahilod ang kayong nasa at ikaw'y papangunaway niya. Kasi hindi tinanggap ng Diyos. Maganda rin ang in-offer ni Cain. Pero hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya hindi lahat ng pagsamba ay tinatanggap ng Diyos. Pagkaralan niyo yung naging kasalanan ni Nadab at Abiyo. Saan pinatay sila ng Diyos? Dahil sa paghahatog ng strange fire. Kaya may makita natin sa Leviticus 10, verses 1 and 2. At si Nadab at si Abiyo, anak ni Aaron, ay kumuha ng bawat isa sa kanila ng kanyang suuban at sinidlan nila ng apoy at pinatungan ng kamangyan at sila'y nagandog sa harap ng Panginoon ng ibang apoy na hindi iniutos sa kanila. At sa harap ng Panginoon ay may lumabas na apoy at sinubog sila at namatay sila sa harapan ng Panginoon. Isipin nyo, nagandog sila sa forma ka ng pagsamba, pero hindi lamang hindi tinanggap ng Diyos, pinatay pa sila. You see, when it comes to worship, God is so serious about it. God is strict when it comes to worship. Hindi pwedeng biruin, hindi pwedeng balawalain. Sa New Testament, makita natin sa Mark chapter 7, verses 6 to 8, yung hypocrisy ng Pharisee at mga Sadducees. Sila sabi yan ng Panginoon sa verse number 6. Sinabi niya sa kanila, mabuti ang pagkahula ni Isaias tungkol sa inyong mga napagpaimbabaw. Ayon sa nasusulat, ang bayan nito'y iginagalang ako ng kanyang mga labi at ang kanyang puso ay malayo sa akin. Tatapat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo na kanilang nakaaral ng mga utos ng tao. Nilisan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinanghahawakin ang sari-saring sabi ng tao. You see? Sabi ng Diyos nila, hypocrites, and God did not accept their worship. At sa John chapter 4, ang sabi dyan, verse 23, hinahanap ng Diyos ang tunay na mananamba sa Kanya. Hindi basta mananamba, kundi tunay na mananamba sa Kanya. Tingnan nyo, John 4:23 and 24. Dapat dumating ang oras at yun nga, nasasabayin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa Kanya nagsisisamba ay kinakailangan magsisamba sa Espiritu at katotohanan. Ang ibig sabihin ng sambahin ng Diyos sa Espiritu at katotohanan is to worship God sincerely, from the heart and according to His teachings. Ibig sabihin, makipagnayan tayo sa Diyos on a deep personal level at maging tapat at totoo sa kung paano natin siyang pinapangaralan, pinupuri at sinusunod ang kanyang kalooban at katotohanan. Kaya nga, bago tayo magtutuloy, nais kong tanungin kayo, tanungin natin ang ating mga sarili.
Tinatanggap ba ng Diyos ang aking pagsamba? Tinatanggap ba ako ng Diyos ang aking pagsamba? Ang pagsamba ko ba ay yung pagsambang hinahanap ng Diyos? Nakalulungkot na sa atin, marami sa atin, haring narito ngayon. Linggo-linggo, nasa church tayo. Pero ang paraan at motibo sa pagdalo sa pananampahan ay hindi yung hinahanap ng Diyos. Hindi tinatanggap ng Diyos. Ilang halimbawa? Nabanggit na kanina eh. Sa trabaho o sa school, bawal mali. Pero sa pagsama, pwede. Sa pagsamba, pwede. A-absent at magpapahinga sa pagsamba dahil masama ang pakiramdam. Pero kinabukasan, papasok sa trabaho. Kahit medyo masama ang pakiramdam. Sa trabaho, hindi ka pwedeng umabsent na walang abiso. Tatawagan mo yung boss mo, supervisor, sino pa man, at o kayo mag-text, basta ipakalam nyo kung bakit hindi ka papasok. Pero sa church, may text naman. Hindi mo lang makapagpaalam sa pastor. Now, tinatanong ko kayo, tama ko ba yun? Tama ba yung ginagawa natin? Remember, mga kapatid, that worship is a preference or choice of God. I repeat, worship is a preference or choice of God. Karapatan ng Diyos ang magsabi kung anong klase ng pagsamba sa Kanya, ang gusto niya, at kung ano ang hindi niya, hindi kalugod-lugod sa Kanya. Karapatan ng Diyos yan. Kaya nga, hindi niya tinanggap si Cain, sinadap at Abiyo, at ang mga Parisiyo at Eskriba. Bakit? Karapatan niya kung hindi ginaganap yung ayon sa kanyang kalooban. Hindi pinaghandog sa kanya ang tama at kalugod-lugod na pagsamba. Marami pang halimbawa sa nagasaan natin sa ating pagpapatuloy. But alalahanin niyo nung ginawa yung tabernakulo, when Moses was instructed by God, hindi iniwanan ng, ito, yung mga gamit, bahala ka na. Hindi. Nung ginawa ni Moses ang tabernakulo, yung sukat, anong kahoy, anong disenyo, anong klase, ginto, o pila, lahat ng yun, detalyado. Binigay ng Diyos. Walang parte si Moses. Ang parte niya lang, gawin at sundin yung inutos ng Diyos. Ano ang tabernakulo? Ukol sa pagsamba. At sa pamagitan, nagbibigay ng halimbawa sa atin sa pagsamba, wala tayong karapatan na baguhin. Wala tayong karapatan mag-suggest. Ang karapatan ay nasa Diyos lamang. It is the presence of Diyos and God alone. Wala tayong karapatan na baguhin. No? Lahat ng gagamitin sa tabernakulo, gamit sukat itsura, Diyos ang namili at nagpasya sa pagsamba. Alamin natin, ano yung pinili ng Diyos na paraan ng pagsamba? Ano yung pagsamba? Hinahanap niya. Kaya sa ating pagpapatuloy, bilisan po natin talakayin itong Ephesians 5:19-21 patungkol sa pagsamba. At pinamagatan pong mensahe na worship worthy to our God. Worship worthy to our God. Ang pagsamba ang dapat sa ating Diyos. Now, point number 1, the presentation of worship.
ang pagpapakita ng pagsamba. Sa verse 19 ng Ephesians 5, verse 19, speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. So, nabigay ko yung presentation of worship. And under this, nakita natin that worship should be vocal. A worship that is vocal. Hindi vocal po, Sorry po. Ibig sabihin, kapag pahayag ang pagsamba, ang pagsamba ay isang verbal expression. Now, hindi niya ba kayo? Okay. May quotation tayo yan. Si A.W. Tozer. Basa. Teka lang. Sabay. Ha? Okay, magkawal. Okay. Basa. Amen. Ang pagsambaraw ay ang pagpapahayag ng ating pagmamahal sa Diyos. Ito ay ating tugon sa kanyang kadakalaan, isang verbal na deklarasyon ng kanyang kahalagahan. Basahin din natin sinabi ni Charles Spurgeon patungkol sa puto natin ito. Charles Spurgeon. Basa muli. Sabi ni Spurgeon, ang tunay na pagsamba ay isang alay ng ating mga labi na ipinapahayag ang kadaklaan ng Diyos gamit ang ating mga tinig. Ang verbal na papuri ay ang pag-agos ng ating kaluluwa bilang tugon sa kamanghabang ng pag-ibig ng Diyos. Kaya sabi sa ating talata, ang mga salmo, awit at spiritual na awit ay lahat ay mga anyo ng verbal na papuri sa Diyos o forms of verbal praise to our God. Okay, may kamalian tayo dyan ang sa awitin. Anong kamalian? Bakit na yung mga narelate sa church? Kasi sila, sabi, kantahan pa na naman. Di ba nang malate tayo, wala pa naman preaching? Kantahan pa lang naman. Kaya may nalalit. Iba naman, sinasabi, Sunday school pa lang naman. Kung mayroon natin tayo dumalo sa preaching service, yung tatanungin kayo, yung bang kantahan, hindi ba yan pati ng pagsamba? Yung bang Sunday school, hindi yung parte ng pagsamba. Naranasan ko, matagal na yung pastor, pagkamat may nauna sa akin. Iba nung Sunday school, malamig talaga, lapit ang bahay. Kasi katulad nila, ang pagsamba yung preaching, lagi ko pinipreach, late pa rin. Kaya ginawa ko, alam nyo, binaligtad ko po. Sunday school, ginawa ko sa ulyan. Inuna ko yung preaching. Kaya sabi ko, pag na-late kayo, hindi kayo sumasamba. Estudyante lang kayo, Sunday school. Pero eventually, inuna ko sa nila. Ang pagsamba, hindi lang yung preaching, kasama yung Sunday school. Ba't naman kapalik? Ba't hindi ka tatanong? Araw ng Panginoon yan! Saan ka ng Panginoon ginagawa dyan? Marami dyan. Hindi sa Sunday school. Nawa, pagkatapos ito, natauhan na tayo. Mali po na ginagawa natin. Marami dyan, hindi dumadalo sa kantahan. Mali. Lahat yan sabi ng ating teksto,
ay bahagi ng pagsamba. So, ginawa ko pa sa amin, para lalo, walang mali. Ngayon wala na nang late. Ang nalate, nag-aatid ng mga bata sa Sunday school. At kumisa yung mga member namin nasa Antipolo, nasa Cavite, at dumadalo pa rin. Pag na-traffic, na-late. Pero that's possible. Walang late service. Bakit po? Isang bahagi ng aming minister pala, ay nagsasara ako ng pintuan. Pag oras na ng pagsaba, sarado na pintuan. Ang lupit niyo ang pastor. Nasa Malakayan, yung Read Bible, chapter 1. Nagagod sila ng pilay, ikaw, may kapintasan. At sabi ng Diyos, nag-ispahin niyo ang aming altar, ang aking templo. Nakatwiran kayo mga Israelita. Saan? Sa pag-aldok niyo na may kapintasan. At sabi ng Panginoon, sa verse 10 natin, sino magsasara ng templo? May magsasara ng templo. Paano kayo makapasok ng mga ganitong klase ng tao? Mamaya sasara pa talaga ng templo. May ibang reliyon, ginagawa yan. Alam niyo, may isang reliyon, ginagawa yan. Ba't hindi natin magawa? Hindi naman tayo nagpaparami ng dadalo. Ang hinanap natin, at tulad ng hinanap ng Diyos, tunay na sumasama sa Kanya. Late na nga akamayan pala ng mag-dismiss sa mga kaibigan sa lugar. Superstar pa. Iba kaya may kagdagan, there's a late comer. Dapat gano'n ang daan. Pero, siyempre, tisod yan. E ano kung matisod? Isipin niyo ang symphony orchestra na tumutugtog ng iba't ibang instrument. Bawat instrumento ay nagdadagdag ng ganda sa whole composition. Ngayon ang bawat tinig ating mga mananampalataya, kahit na ikaw ay boses palaka. Pero galing sa puso mo, nagdadagdag ng paglalaan sa Panginoon sa ating pagsamba. Hindi makakanta sa church. Pero sa video okay. Ang lakas-lakas pa. Napansin ko sa outing kasi libre yung video okay, di ba? Hindi mo mapigil, kakanta-kanta pa. Tungkol 100%. Iniisip ko rin paglagay ng store sa church. Baka kumunta lahat. Pero mali. Pagsama sa Diyos, ang ating pinag-uusapan. Worship is not passive o hindi kumikilos. We must actively participate. Whether we are singing with a group member in a choir or singing with a crowd sa congregation, we should engage at dapat tayong laging nakikibahagi. Shout a sincere amen every time may preaching. Di man na mga amen. Pag may amen, walang gana. Amen. At pag nainip na, nag-amen. Amen. Napaparinig, tumigil na yung pastor. Tama ba yun? Word of God, to worship God. So, tandaan natin, worship is to be verbal. Umawit tayo, mag-amen tayo, magpuri tayo sa Diyos. At pag mong sabihin, pwede mali, dahil kantaan lang, pwede mali, Sunday school. Mali yan. Secondly, worship should be vibrant. Ibig sabihin, masiglang pagsamba. Ang pagsamba ay dapat na masigla at puno ng kasiyahan. Kamalian ng iba, walang makalang umaawit.
May picture ba ako yan? Pakita ka. Yan. Bakit di mga awit? Natutulog. Nagtitext. Nang-aasar ng isa. O tingin nyo, sino yan? Walang gana-ganang magkaloob. Hindi mga mag-offering. Pag-offering na, magsisiyang. Lagyan nyo ng envelope sa siyang. O ng offering ng dalawang bag. Mali! Sorry. Pumili pa. If you come to church, but you're not glad and not prepared to praise God in acknowledgement of His loving kindness and His truth, and to magnify His word above all, then you fail to offer Him a worship that He delights, deserves, and desires. I-judge ka kung hindi tinanggap ng Diyos ang iyong pagsamba. Walang kabuhay-buhay mong pagsamba. You don't have the right to serve God if you don't have the right attitude or treatment to the Word of God. For God Himself magnified His Word above all things. Sabi yan sa Psalms 138 and verse number 2. Kaya, habang pinag-aaralan natin ito, siya sa atin natin ang ating puso. Tama ba ginagawa ko? Sabi nga ko'y nasa church. Tinatanggap ba ng Diyos ang aking pagsamba? At maging dapat tayo aminin. In the first place, alam mo ng Diyos. At narito tayo para lamang kayong paalalahanan. At ang Diyos ay magbibigay pa ng panibagong pagkakataon sa atin. Para pag-uwi natin, hindi absent ka agad, ulit ka agad sa church. Kaya patunayan natin sa Sunday na hindi na tayo malulate at tayo magpupuri ng may kagalakan at may buhay sa ating Diyos. Sabi ni Spurgeon. Okay, 1, 2, ready, go. O ang papuri ay tungkulin ng mananampalataya. Isang tungkulin na utang natin sa Diyos. Ngunit ito ay isang kagalakan na ating naranasan habang ginagawa natin ito. Isa pa, sabi ni Charles Spurgeon pa rin. Isa pa, basa. Hayaan natin ang ating pagsamba ay maging masigla at puno ng buhay na niyayanig ang mga pundasyon ng lupa at umaabot sa kalangitan. Ang pagsamba na hindi kumulpino sa kaluluwa ay hindi tunay na pagsamba. Hindi lang ito isang obligasyon, mga kapatid. Ang pagsamba ay hindi lamang obligasyon, kundi isang expression of inner joy. Worship should be an overflow of joy in our hearts. Dapat na ito'y daloy ng kagalakan mula sa ating puso. Kaya bago iwanan natin ang point number 1, tandaan natin, worship requires engagement. Not just outward actions. Nangangailangan ito ng ating pagkilahok. And next time, sing with sincerity from the depths of our heart. Kaya yan po yung ating unang puntos. Hello? Secondly, yung passion of worship. Ang pagnanais ng pagsamba. The second part of verse 19, sinasabi dyan,
singing and making melody in your heart to the Lord. And under this, tinuturo sa atin yung personal worship, personal na pagsamba. Ang totoong pagsamba, personal worship. True worship flows from the heart. Ang totoong pagsamba ay dapat nagmumula sa puso. Kamalian ng iba, kailangan pang piliting sumba. Pinanggit na ni Pastor Noel kanina. Kailangan pang piliting sumamba. Tama ba yun? Hindi. At lagi mo sinasabi, sa katotohanan, dapat tayo pang magmakaawa sa Diyos para tanggapin ang ating pagsamba. Hindi gusto mo magmakaawa kay Pastor para tumalo ko lang. Mali! Ang totoo, tayo magmakaawa sa Diyos. Kumakat karapat dapat siya, pero hindi tayo. Kapatid, pagkang umanap o gumawa ng dahilan para di makadulo sa pagsamba, dahil sa siguradong may makikita ka, bagkus, gumawa ka ng paraan at ang Diyos ay siguradong tutulungan ka. Tama na yung mga dahilan. Iisip ka ng mga dahilan. Kundi humanap tayo ng paraan, yun ang dapat at yun ang tama. Sabi ni John Piper, kailangan mo ito. Kay John Piper, handa ako. Ang pinakamahalagang bagay tungkol sa personal na pagsamba ay hindi na tayo ay makaramdam ng pagsamba, kundi ang nakatulong tayo sa kadakilaan at kaluwalhatian ng Diyos at bibigyan siya ng papuri ng rapat sa Kanya. Muli si Spurgeon, nagsabi ng ganito, Charles Spurgeon, wala. Tumatay. Okay, ayun na, magbabasa. The worship of the heart is far better than the worship of the lips. It is easy to talk about the greatness of God. It is far more difficult to show that greatness in the way we live and honor Him daily. Ibig sabihin ni Spurgeon, ang pagsamba sa puso ay mas mabuti kaysa sa samba ng mga labi. Madali lamang tayo magsalita tungkol sa kadakilaan ng Diyos. Mas mahirap ipakita ang kadakilaan iyon sa paraan ng ating pamumuhay at ang pagpaparangal sa Kanya araw-araw. So worship should emanate from within. A deep personal connection with God. Dapat nagmumula ito sa ating kalooban. Isang malalim at personal na koneksyon sa ating Diyos. Tulad ng isang passionate na musician na ibinubuo sa kanyang puso sa isang awit. Dapat ganoon din ang isang mananampalataya na nag-aalay ng buong sarili sa pagsamba sa Diyos. Not just offering words, but kundi ng ating buhay, na ating buong buhay. So worship is about more than just an act of singing. It is about the attitude of the heart. Let your inner joy reflect your outward praise. Yan po. Personal worship. Secondly, persistent worship.
patuloy na pagsamba. Anong ibig sabihin? Ang pagsamba po mga kapatid, hindi po nakakonfine lamang sa Sunday. Ikaw pa ba ako? Worship should not be confined to Sunday. It should be a continuous lifestyle. Pamarihan ng mga church. Huwag na sa church, doon lang mag-pray. Sa church, doon lang mag-pray, bago kagapin. Tama ba yun? Dapat sa bahay pa lamang, mag-pray na tayo. Habang nasa daan, hindi ka naman nagdadrive, wala ka man mababaga, mag-pray tayo, Lord, pagpalayo po yung aming pagsamba, tagabin yung aming pagsamba. Yun ang tamang attitude. At pagkatapos ng service, hindi nagmamadali kang umuwi. Narirahan sa pag-uwi. At hindi na mabalik ng evening service. Kompleto na kami, first service. Again, babalik na natin. Ano ba yung araw ng Panginoon? Morning service lang ba? Sagot! Evening service ba? Araw pa ng Panginoon? Eh bakit di ka na bumabalik? Bakit di ka nagpapatuloy? Actually, hindi lang huli. Sa araw-araw, dapat magpagsamba tayo sa Diyos. Okay? Ang maniya natin, ganun. Pag-uwi ng tapos ng service, wala na. Ang daming araw, wala. Monday hanggang Saturday, wala nang pagsamba. Luging-lugi naman ng Diyos yan. Daming panahon sa maraming bagay. Pag Sunday, doon ka lang sumasamba sa Diyos. Kapansin mo ba, na sa Old Testament, ang pagsamba nila sa huling araw, Saturday, sa huling araw, bakit pinagawa ng Diyos? Sa unang araw. Nakita ko may practical na dahilan dyan. Marami sa Israel, naging huli ang Diyos. Sa huling araw huli ang Diyos. Hindi dapat, sa atin sa mga Kristyano, dapat una ang Diyos. Una sa lahat. Una lagi ang Diyos. Sabi ni John Piper, worship is a lifestyle, not just a Sunday activity. So, pagsamba ay isang lifestyle, hindi lamang isang aktibidad tuwing linggo. A.W. Tozer, ayun naman, basa ulit. A.W. Tozer, please. Ano niya? Hindi ko mabasa yan. Okay, kunti na lang. So, wala na. Okay. So, commit your worship daily and make it a part of our daily life. Okay, mag-commit tayong gawin itong bahagi ng ating araw-araw na buhay. Now, third point, pilisan natin. Tapusin ko na. The purpose of worship. Sa verse 20. At ano yun? Grateful worship upang magpasalamat sa Diyos. Giving thanks always for all things unto God. So worship is to be pagpapasalamat sa Diyos. Yan ang Diyos ay naging mabuti sa atin. Okay? So, ang pagsamba na nagmumula sa puso ng pasasalamat ang pinakabayak na inyo ng pagsamba. Kapag nakilala natin ang lalim ng awa at biyaya ng Diyos, ang ating pagsamba ay nagiging isang buhayin na malalim na paggalang at pasasalamat. Secondly, bilisan ko na. A God-centered worship. May nagsusulat pa. Makasentro sa Diyos ang pagsamba. Lagi kong sinasabi, the church
hindi tayo ang bida. Extra lang tayo. Huwag kontrabida. Ang bida Diyos lang. So, tama na yun. Tawa nyo na. May nasa Diyos na. Okay? So worship should be God-centered. Iniisip natin, how can I glorify God? How can I praise God? Tatanggapin niya ba ang aking pagsamba? At huli na, last na. Gagawin mo na, kapatid. Bahala na lang sila. Yung process of worship, verse 21. Ano yung process ng worship? Procession ng worship. Submitting yourselves one to another in the fear of God. So may submission sa worship. May pagbabasa sa worship. Kasi sabi ni Pastor Noel kanina, habang nagbibig sa Pastor, kung kontra yung member, hindi tama yun. At hindi rin tama na may division sa church. Makanda sa choir, song leader ka, diba? Pero may kaaway ka sa church. Kailangan may pagpapasakot ang bawat isa. At dahil hindi tayo bilang, ano tayo? Mga magagawa. Kaya kailangan na magligod tayo. Huwag tayong butas lamang ng silya sa iglesia. May nakita ng basura, taputin mo, itapon mo. In service in worship, worship involves serving God first and foremost, and others in love and in humility. Okay? So, alam ko mahaba ito eh. Hindi ko na tanong anong oras. Okay. Anyway, conclusion na tayo. Tapusin na natin. Ang hirap dito. Una, nais kong ibilin sa inyo, that worship is a command. Utos sa Diyos. It is imperative, not optional. God demands, God deserves, God desires, and delights in the worship of His people. Kung sasaba ka lang, kung kailan mo gusto o convenient sa iyo, pakinggan mo yan. Then hindi ang tunay at buhay na Diyos ang sinasamo mo, kundi ang sarili mo. Manindigan tayo sa pagsamba, mga kapatid. Huwag pabayaan ang pagsamba. Huwag ipagpalit sa gawaing bahay ang pagsamba sa Diyos. Huwag ipagpalit sa pamamahinga ang pagsamba sa Diyos. Tuwa ng paraan at ibigay ang buong makakaya para hindi ma-absent sa pagsamba sa Diyos. Umanag ng paraan, hindi ng dahilan. Sapagkat ang Diyos ay karapat-dapat sa pagsamba natin. Hello! Can you say that? Ang Diyos ay karapat-dapat sa ating pagsamba. Amen. Ang Diyos ay karapat-dapat sa ating pagsamba. One more time. Ang Diyos ay karapat-dapat sa ating pagsamba. Kaya iwanan ko lang. Ano gagawin mo sa Sunday? Sin ba? Lambaw na. O samba. Hello? Ano tayo sa atin? Ito po salita na po. Ano ba tayo tumayo? Manalangin? Pandali? Panginoon namin Diyos, nawa ay sa maiksing panahon at sa kabila na aming kalagayan, ay naipahayag ko yung inyong hinahanap ng pagsamba sa amin. At naamang kami, kasi sa atin lagi ang aming puso kung tinatanggap nyo aming pagsamba. Nawa hindi namin i-take lightly ang issue ng pag-worship. Nawa next time,
naging may pagkukulang kami sa nakaraan. Next time, we will do our best with your help to give you nothing less but our best sa pagsamba sa iyo. Sapagat ikaw nga po ay tunay at karapat-dapat sa aming pagsamba. Sa ngalan ni Kristo Jesus, aming Panginoon at ang Pagligtas, ito ang aming samantalangin. Amen. Ladies and gentlemen.